isa sa atin. Nais ko muli kayong batiin sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. Habang naghahanda yung mga bata, gusto kong basahin itong scripture na to. Gusto ko silang paulitin muli. Dito sa Romans chapter 6, verse 23. Last part na po tayo ng ating series. Sa subject and sa subject, Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. Sabi po niya rito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang Diyos ang magpala sa bawat mga talatang ito nating nabasa. Maaari na po kayo makaupo. Nais ko tawagin yung mga bata na umawit kanina. Hallelujah. God be all the glory. So, salamat sa Diyos sa Panginoon.
Ay sa munting awitin lang kung titignan natin yung mga kahulugan ng mga awit na ito ay malaking bagay na nakakatulong at nagbibigay sa atin ng hamon. Lalo tigit sa ating mga mananampalataya na tumagal na sa pananampalataya. Di ba sabi nung unang talata na kanilang inawit, huwag nating hahayaan na tayo ay tumatagal na nagiging malamig. Right? Sa halip, hayaan natin ang apoy na nagmumula sa Diyos ang manatiling lumalagablab sa bawat isa sa atin. Dahil kung ito ay mapapabayaan natin at mawawala sa bawat isa, wala na tayong pag-asa na lumago at uminit sa ating pananampalataya kapag tayo ay lumayo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa awit na yun, sabi niya, huwag ninyong hayaang manlamig ang bawat isa sa inyo. Kundi tayo mga matatanda bilang isang halimbawa, habang tayo lumalago sa pananampalataya, tayo ang halimbawa sa ating mga anak, sa ating mga inapo. Sa atin nila makikita ang isang napakagandang halimbawa na tayo nga ay nagpapatuloy na nagiging matapat sa ating Panginoon. Hindi yung nakikitanan tayo ng isang kahinaan, pagkukulang na kung saan ang ating mga anak, ang ating mga ina po kapag tumitingin sa atin, sila man ay napapahamak sa gayong mga bagay. Sa halip, tayo ang maging halimbawa. Tunay na halimbawa. Pinakahaligi. So, kinakailangan ang haligi matatag. Right? Upang ang buong sangbahayanan ay makitanan ng isang tunay na katatagan, lalo tigit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakaganda ng awit. Ako'y pinagpala sa awit na iyon. Hayaan natin ng banal na apoy nito ay patuloy na nagniningas sa bawat isa sa atin. Magpatuloy tayo sa ating tinatalakay sa ating paksa. Ito'y huling bahagi ng ating series o serye na paksa ng sasabi, Adam forfeited the book, the title deed to eternal life. O sa Tagalog, sa salin ko, sa sariling salin ko, ulitin ko, kung ito'y mababaw na salin, ipagpaumanin ninyo. Kung may mas malalim na salin sa inyo, that's great, that's wonderful. Sabi niya, nawala ni Adan ang aklat, ang katibayan ng pag-aari sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. So makikita natin dito sa scripture na to, nakapasok ang kamatayan. Do you believe that? Na dati-rati, sa layunin ng ating Panginoon mula sa kanyang plano, sa ating mga magulang na nauna mula kay Adan, at sa ating ina na si Eva, ay nasa kanila ang jurisdiction. Right? Yung pamumuno, yung control, dahil yun ang ibinigay ng ating Panginoon sa kanila, yung sa jurisdiction, yung pananako. Nasasakupan nila yung otoridad at kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa kanila. At yung mga bagay na yun ay nangawala. Right? Na pinakatitulo, which is the title deed, which is the abstract title deed, ay nawala sa kanilang mga kamay ang lahat ng mga bagay nito dahil sa kapabayaan. At yung pagpapabaya ay nahulog sa pagsalangsang sa salita ng ating Panginoon. So napakahirap na sa isang mananampalataya ang maging mapagpabaya. Ang nagpapabaya sa pananampalataya. At kapag napapabayaan natin ang ating pananampalataya, dito nahuhulog ang salitang kaluwagan. Maraming beses ko nababanggit ang salitang kaluwagan. So hindi natin kinakailangan panghawakan at hindi natin kinakailangan tayuan ang salitang kaluwagan. Manatili tayong maging mahigpit kung kinakailangan. Right? Dahil ang salita ng Diyos ay napaka-strict na ibinigay sa bawat isa sa atin. Hindi isang kaluwagan sa paglilingkod, hindi isang kaluwagan sa pangahawakan sa salita ng ating Panginoon, dahil kapag ang tao ay nagpasimulang maging maluwag, marami ang mapapahamak at marami ang madadamay. So sa kapabayaan ng ating magulang, marami ang nadamay.
And we cannot deny the fact na tayo man ay napahamak. Right? At pumasok ang kasalanan. Do you believe that? Ano yung kasalanan na yun? Yung hindi pagsunod. Right? Sa salita ng ating Panginoon, yung pagsalangsang, in other words. Yung hindi pagtupad sa salita ng ating Panginoon ay nahulog sa kasalanan. So yung kasalanan, maraming beses natin inuulit sa mensahe ito, nag-cause ng kamatayan. And sin caused death. And sin caused unbelief. And sin caused confusion. Right? Sin caused chaos. Sin caused corruption. Lahat makikita natin dito sa ibabaw ng lupang ito, ang lahat ng palatandaan or the attributes of sin. Hindi tayo inosente sa mga bagay nito. Nakikita natin ang lahat ng mga katangian, mga attributes na hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon at nahulog ito sa salitang kasalanan. So yung kasalanan na yun, nagkaroon ng kabayaran. According to the scripture, for the wages of sin is death. Hallelujah! Sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And we all know that death means is eternal separation from God. Right? At bilang pagmamayari ng ating Panginoon, right? Meron siyang kinakailangang tubusin. Kung napahamak, kung nahulog sa pagsalangsang. Right? Nahulog sa hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Do you believe that? So lahat na naging bunga ng hindi pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon, sa madalit salita, sumalangsang ang tao sa salita ng Diyos. At nahulog ito sa salitang kasalanan. And sin is unbelief to the Word of God. So dahil sa unbelief, doon sa salita ng ating Panginoon, right, nagdulot ito ng kamatayan. At sinabi naman ng Scripture, sinabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So gaya nabanggit natin kanina, na ang kalugar ng salita kamatayan is eternal separation from God. At bilang pagmamayari ng ating Panginoon, hindi niya hahayaan na kanyang pagmamayari, right, ay mawawala na lamang, right? Mahihiwalay sa Kanya, hahantong sa kamatayan. So kinakailangan may mag-work out, may gumawa, may magtrabaho, para yung mga original na layunin ng ating Panginoon sa Kanyang pagmamayari ay maipanumbalik. So ang pag-workout dito, ang pagtatrabaho, ay sadyang napakalaking pakikipagbaka. There is a great battle. Do you believe that God faces a great battle? Right? In order for His own to bring back to their own position. Right? Upang ibalik sila sa kanilang tamang posisyon. Ano yung dakilang pagbabaka na hinarap ng Diyos? Right? To sacrifice. To make a sacrifice. At siya ang naging sacrificial lamb sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa layunin ng ating Panginoon, lahat ay settled, lahat ay nakahanda. Sinabi niya sa pasimula, the lamb is already slain. Bakit kailangan gawin ng mga bagay nito? Dahil meron talaga isasakripisyo, meron talaga itong ililigtas, meron itong itutubos, o meron siyang tutubusin. Right? Kita niyo, ang layunin ng Diyos, kung makikita niyo pagtatalaga, ang plano ng ating Panginoon is perfect. Right? Perfect. Sakdal ang layunin ng ating Panginoon. Right? Na ang kanyang pagmamayari hindi dapat nako-confused. Right? Hindi dapat nagugulumihanan sa salita ng ating Panginoon. At kung ikaw at ako ay bahagi doon sa layunin ng ating Panginoon, hindi pwedeng tayo ay magulumihanan o ma-confuse man lamang sa
salita ng ating Panginoon hanggang sa mensahe na kanyang ipagkakaloob sa huling kapanahunan ito sa bawat isa sa atin, sa panahon na ihayag, sa panahon na may pakita, sa panahon na may latag ang lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng kanyang inilaan at itinalaga ng mga mananampalataya na kanyang pagmamayari ay hindi mag-aalinlangan at hindi magugulumihanan sa salita ng ating Panginoon. Dahil bago ka pa man narito sa eksenang ito, bago ka pa lumagay doon sa sinapupunan ng iyong magulang, the Word is already deposited in your heart. Right? Nakalagay na ang salita ng ating Panginoon. Para sa panahon na dating ang salita na tatawag sa kapwa salita, ay may quick response ang mga mananampalataya. The reason why we have the message, the deep, call it unto the deep. Right? So what a wonderful ways o pamamaraan ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Na kung saan ay kanyang tinatrabaho ang bawat isa. Ang tao, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nahulog sa pagsalansang, sa kasalanan. Ngunit darating ang pagkakataon na ipapanumbalik muli ng ating Panginoon. Sinira man ng kaaway, right? Ang plano ng Panginoon. Do you believe that? Sinira ng kaaway ang paglalag ng ating Panginoon. Sinira ng kaaway, right? Ang bawat lakad, ang bawat paglilingkod, ang bawat pagtayo, ang bawat pananampalataya ng isang mananampalataya, lahat ng ito ay pinakialaman ng kaaway. Why? Dahil ang kaaway, siyang gumawa ng perversion. Ang kaaway, siyang gumawa ng kaguluhan. Do you believe that Satan is the author of confusion? Yes. Right? At hindi kailanman maglilikha ng confusion ng ating Panginoon. Amen. So kapag ang tao ay lumalakad sa mga ganitong mga bagay, at alam natin dyan na nabanggit kanina, nakikita natin lahat ang mga attributes ng sin. Yes. Still there. Amen. Nakikita natin ang lahat ng mga bagay na ito. At kapag nakikita natin na lahat ng mga bagay na ito ay attributes ng kasalanan, hindi dapat lumalakad ni anino man ng kasalanan, ni anino man na hindi magsampalataya, ni anino man ng kamatayan ito. Ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon. Nakukuha ninyo ang ating tinatalakay sa umagang ito. Amen. Ni anino man ay hindi mo susundin. Yes. Ni anino man ay hindi mo lalakadin. Dahil pinakita sa iyo ng Diyos ang kaunawaan. Ipinakita sa atin ang nilalaman ng kanyang kalooban. Lahat ng mga katangian ito na hindi para sa Diyos ay humihiwalay tayo nito. Right? Amen? At hindi dapat nangingibabaw. Right? Ang lahat ng mga katangian ng mga unbelief or yung salitang kasalanan or your sin sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil kapag ang tao ay nagpasimulang lumakad sa mga katangian ng kasalanan ito, nagpapasimula siyang pinangungunahan ng kamatayan. Lumalakad sa kamatayan. Right? Nagpapatuloy sa kasalanan. Ngunit dito tayo tinrabaho ng ating Panginoon. Right? Upang ang ating tamang lakad, upang ang ating tamang pananaw, upang ang ating tamang lakad, right, ay may panumbalik muli sa ating Panginoon.
may bigay muli natin ang tamang paglilingkod. A real praise and worship ay ibibigay natin sa ating Panginoon. Right? Glory to Jesus. Kaya kinakailangang trabahuin ka. Trabahuin ako. Trabahuin tayo ng ating Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng pagsalangsang. Sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod. Yun ang tatrabahuin ng Diyos. Hindi kailangan magsugo ang ating Panginoon ng mga alagad. Hindi kailangan magsugo ang ating Panginoon ng mga propeta. Hindi kailangan magsugo ang ating Panginoon ng mga anghel. Right? Walang bisa ang dugo ng mga ministro. Right? Upang trabahuin ang pagmamayari ng Diyos na nahulog sa kasalanan. Walang kapangyarihan na nangiibabaw sa dugo ng mga mananampalataya upang sila ang gumanap ng pagkilos at pagtatrabaho para sila ay tumubos. At sino ang gagawa? Ang Diyos mismo. Mismo ang Diyos ang gagawa ng pagtutubos. Mismo ang Diyos ang gagawa ng pagkilos. Mismo ang Diyos ang magtatrabaho para trabahuin ang bawat isa sa atin na napahamak dahil sa kasalanan. Dahil ito ang sumira. Ito ang gumulo. Pero ang pangako ng Diyos muli, ito ay aayusin ng ating Panginoon. Ipapanumbalik muli ng ating Panginoon. At sino ang ating Panginoon? He is our kinsman redeemer. Right? Pinakamalapit na kamag-anak. Spiritually speaking, our immediate family. Right? Kapag sinabi immediate family, kapamilya. Right? Malapit na malapit na kamag-anak. Hallelujah. Dahil kapag ang tao ay nagpasimulang lumakad sa kasalanan, right? Nasa likuran na niya ang kamatayan. Right? Sumusunod ang kamatayan. Bakit? Dahil sinabi ng mga kasulatan, for the wages of sin is death. At hindi hayaan ng Diyos mananatili ito. Doon talaga may nakatalaga na may mamamatay. Well, spiritually speaking, may mapapahamak. May mahuhulog. Sa impyerno. Right? May ihuhulog sa lake of fire. Meron talaga nakatalaga. At walang magagawa ang panalangin ng isang individual na kapag namatay, wala nang magagawa ang isang tao na nananalangin. Kapag namatay sa mga kasalanan, alam niya ang kanyang destinasyon. Hindi na makakasalba ang nobena. Right? Hindi na makakasalba kahit sino man. Ang pari wala nang magagawa, ang pastor wala nang magagawa, ang ministro wala nang magagawa. Ang tanging may kaparaanan lamang at magagawa para maalis ang bahid ng kasalanan. Right? Mismo ang dugo ng kordero ng Diyos. Right? Na siya mismong kordero na ating tinalakay nung last Sunday. The Lamb was laid before the foundation of the world. Right? Doon pa man kung nakikita mo ang layunin ng ating Panginoon, nakikita mo kung paano kumikilos at nagtatrabaho ang malawak na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakikita mo, hindi lamang salitang nakinikinita, kundi nakita mo ang lahat ng mga bagay na ito na ginawa at nilayon at pagtatalaga at layunin at plano ng ating Panginoong Diyos. So kung nakita natin, before the foundation of the world, the Lamb was slain already, now we believe that before the foundation of the world, alam natin na meron ng natubos. Amen? At sino yung mga tinubos na yun?
Sabi ng ating paksa na nakarali, subtitle natin, we were chosen before the foundation of the world. Can we clap our hands for the Lord? Hallelujah! At ang ating subtitle sa ating last part ng ating series is The Book of Redemption. Ang aklat ng katubusan. Walang makakakita nito kahit sino man. Right? Sabi ng banal na kasulatan, walang nakitang karapat-dapat. Do you believe that? Kung maalala natin na kung paano tinawag ng ating Panginoon si John the Beloved, right? Nung siya'y inakyat ng ating Panginoon, itinaas ng ating Panginoon upang ipakita ang lahat ng mga bagay na ito. Kita nyo, dumaan ang mahabang panahon at maraming panahon at pagkakataon na hindi ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. But in His own time, sa kanyang sakdal na kalooban, mayroon talagang magaganap at mangyayari. Right? Na may papakita at may hahayag ang layunin ng ating Panginoon. Right? Ang kanyang plano sa kanyang mga pinili na nobya ng ating Panginoon Diyos. Ipapakita at ihahayag at hindi mananatiling lihim ito. Though ito'y naging isang mystery. Tinawag ito isang hiwaga. Pero sa ating panahon ngayon, hindi ito nanatiling hiwaga. Sa halip ito ay ipinakita sa bawat isa sa atin. Maraming tao na nauna sa atin na gustong makita ang mga hiwagang ito. Gustong makita ang pagtatalaga at layunin ng ating Panginoon. But it's not yet time to reveal. Ang lahat ng mga bagay na ito, merong tamang panahon at tamang pagkakataon. Maaring ikaw ay wala sa mga panahon yun. But in His mind, we are in God's mind. Sa layunin at kalooban at plano ng Diyos, ikaw ay nasa kaisipan ng ating Panginoon. Right? Hallelujah. Glory. Yung title deed, yung aklat na ito na dapat sana ito na pangalagaan na nanatili sa katawan ng ating Panginoon. Ito'y napabayaan ng ating mga magulang nung pasimula. Right? At nangahulog sila sa pagsalangsang at hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Nawala sa tamang linya. Bakit? Dahil sa tao. Right? So ang tao, at gusto ko sabihin, madalas, hindi nagiging stable ang kanyang mind. Madaling magbago ang kaisipan ng tao. Pwede siyang mabago-bago. Pero naniniwala ba kayo na merong itinalaga at nilaan ng ating Panginoon na tao na ma-establish ang kanyang mind? Right? At hindi magiging pabago-bago. Right? Hindi pa palit-palit. Right? Ang kanyang kaisipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang salita para ma-establish tayo. Upang mailalim tayo sa kanyang salita. At dahil kapag tayo ay napundasyon sa kanyang salita, mai-establish ang bahagi sa kanyang katawan. Because a man, a human, a people, as a double-minded, hindi to establish sa harapan ng ating Panginoon. Right? Kapag sinabing double-minded, maaaring maglingkod siya sa isang bagay at paglingkod na yung isang bagay. Right? Gaya ng alin, katulad ng isa, halimbawa,
Ito, ulitin ko muli. Huwag sana kayo magsawa na nakikinig. Amen. Maaari ang mga mananampalataya ngayon, right? Naglilingkod sa ating Panginoon. Pero mamaya, kinabukasan, ang kanilang kaisipan, right, ay nasa politika. Namumulitika. Right? Hindi dapat. Yes. Doon may mga lumalakad sa ganitong mga bagay at pilit nilang ginajustify ang kanilang sarili at pilit nilang itinutuwid ang mga bagay na ito. Kapag sinabi na pagbanal ng surat ng let your name be yea and let your name be nay. Yes. Right. Hindi natin dapat kinakatwiranan Yes. ang salita ng Diyos at ang mensahe na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. If this is the word that was revealed in our day, hindi dapat kinakatwiranan ng tao. We need to believe it, we need to accept it, and we need to live it. Right? Why? Because this is the message that was revealed in our day. Na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. We need to follow it. Amen. Help us, Lord. Kailangan tayong lumakad dito. Right? Mahirap man. Totoo, mahirap kung wala ang Diyos sa atin. Dahil mismo ang ating Panginoon, without me, ye can do nothing. Amen. Pero bilang isang pinili ng ating Panginoon, right? Hindi kanya hayaang lalakad kang mag-isa. Yes. Hindi kanya hayaan ikaw ay naglilingkod na mag-isa. Hindi kanya hayaan ikaw ay nananampalataya mag-isa. Habang ikaw ay nananampalataya sa kanyang salita, ang salita ay nananahan sa iyo. In other words, kapag ang salita ay nananahan sa iyo, si Kristo ay nasa sa iyo. If you abide in me and my words abide in you, according to His word, according to the scripture, right? Na kanya ibinigay sa bawat isa sa atin. Kita nyo, because of sin, pumasok ang karumihan. Because of sin, pumasok ang kasiraan. Right? Because of sin, pumasok din ang pag-aalinlangan. Right? Pero kinakailangan may magtrabaho para maalis ang lahat ng mga bagay na ito. Para sakupin, para lamunin ang kamatayan ng isang tunay na pagtatagumpay. Kinakailangan may magpakita ng isang tunay na tagumpay at magtatagumpay sa bawat isa sa atin. Right? Upang malabon ang kamatayan. Right? Lamunin ng isang pananagumpay ang kamatayan sa pamamagitan ng salitang pagsalangsang sa salita ng Diyos. At ang pagsalangsang, ito ay nagdulot ng kamatayan. At ang kamatayan ay nagpapakita ng eternal separation sa ating Panginoon. Right? Para makita natin ang pagkilos sa ating Panginoon. Bago tayo lubusang magpatuloy. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 53 to 58. Tapos ibalik mo mamaya yan sa ating teksto sa Romans 6:23. Dahil di pa binasa lahat yan. Hanggang doon pa lamang ako. For the wages of sin is death, but the gift of God is. Kuminto ako doon. Now, kita nyo ang mga bagay nito? Kung wala nakikilos at walang magtatrabaho, wala tayong ibibihis na kabanalan. Wala tayong ibibihis na walang kasiraan. Dahil sa pagsalangsang, nagdulot ito ng kasiraan. Right? Ngunit, ipinangako ng ating Panginoon, muling ipapanumbalik ang walang kasiraan sa bawat isa sa atin. Still there. Sabi niya, for this corruptible must put on incorruption. Isalin ko sa Tagalog, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Sabi niya, and this mortal. At itong may kamatayan, right? Ay magbihis ng walang kamatayan. Itong mortal, right? Nakatawang ito sa ayaw at sa gusto natin. Nakapaloob dito ang lust of the flesh. Sa katawang ito, nakapaloob sa katawang ito ang pag-aalinlangan.
Sa katawang ito, nakapaloob ang pagnanasa. Sa katawang ito, nakapaloob ang doubt. Right? Sa katawang ito, nakapaloob ang kahinaan. Sa katawang ito, nakapaloob ang kasiraan. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, and this mortal must put on immortality. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Because of sin, which is unbelief. Right? Ang katawang ito ay sinakop din ng kabulukan. Still there. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death, sino ba ang nagandog ng kamatayan upang isakripisyo ang kanyang sarili? Right? Para lamang sa atin na nabitag at biktima din naman ng spiritual death, ay tayo ay magtagumpay. Alisin sa pagkakasadlak, sa kasalanan at nagdulot ng kamatayan. At kinakailangan din namang mamatay. Right? Maghandog ng buhay. Dapat sana tayo na ang masasadlak. Tayo na ang magbabayad lahat ng ating mga kasalanan because of unbelief to the word. But because you are owned by God. Ikaw na pagmamayari ng ating Panginoon. Kinakailangan may magtrabaho. Kinakailangan may kumilos. Dahil ikaw ay pagmamayari ng ating Panginoon. Siya mismo ang naging sacrificial lamb. Ang kamatayan mo ay kanyang inako. Siya ay namatay. Inako niya ang kasalanan mo na hindi naman siya nagkakasala at nagkasala. Pero nang dahil sa kasalanan mo, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito upang matamasa mo ang tunay na tagumpay. Ang kanyang tagumpay sa kamatayan ay tagumpay ng kanyang pagmamayari. Ang kanyang katawan, ang nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Glory. Kinakailangan ng kamatayang ito ay lamunin ng isang tunay na pananagumpay. Hallelujah. Glory. Have a blessed morning, Elizabeth and family. Kinakailangan lamunin ang kamatayan ng isang pananagumpay. At kinakailangan may magpakita ng isang tunay na tagumpay. Dahil kung walang gagawa nito, saan tayo? Hopeless tayo. Wala tayong magagawa. Who we are, even our own blood can do nothing. Walang magagawa kahit tayo mismo ang maghahandog ng buhay. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Right? Hindi pwedeng ihandog ang sarili natin ito bilang isang pagtubos sa kasalanan. We can do nothing. But God alone, na siyang gumawa ng sacrificial lamb. Sa isang pagsasakripisyo ito, ang kamatayan mo, ang kamatayan ko, ang kamatayan natin dahil sa kasalanan. Right? Nagdulot ito, right, ng kapahamakan. Hindi hinayaan ng Diyos. Because you are a perfect na pag-aari ng ating Panginoon. Amen. Sakdal na pag-aari ng Diyos. Ang kanyang pagmamayari ay kanyang iniingatan. Oh, glory! Ang kanyang pag-aari kahit na ikaw ay nasa dulak sa kamatayan o sa kasalanan nagdulot ng kamatayan, ay nakareserve ka sa biyaya ng Diyos. Nakareserve ang bawat isa sa atin sa pag-asa na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Right? Dahil hindi hahayaan ng ating Panginoon na ikaw ay mananatiling alipin ng kasalanan at hindi hahayaan ng Diyos ang kanyang pagmamayari na ikaw ay lamunin ng kamatayan.
At kinakailangan may gumawa ng isang tunay na paglamon sa kamatayan. Ito yung tagumpay. This is the victory. Ang sabi niya rito, the death of Christ in Mount Calvary. Right? That is God manifested in flesh. Right? Dahil ang Diyos, kung hindi magbabago ng kanyang anyo at hindi magsasakatawang tao, hindi makapagbibigay ito ng isang tamang handog. Right? Kung ang Diyos ay nasa anyong espiritu, hindi pwede magbubo ng dugo ang Diyos sa anyong espiritu. Kapag ang Diyos ay nasa anyong espiritu, hindi pwede may pako sa krus sa anyong espiritu. But in order to redeem, in order to save, God must change His form to the human form. At ang pagka-Diyos ay nagsakatawang tao upang gumanap ng pagsasakripisyo, upang gumanap ng isang handog, kinakailangan siya magsakatawang tao. And that was written in the book of John, chapter 1, verse 1, hanggang doon sa 14. Hallelujah. What a wonderful grace. Wow! It's amazing. Kahit nakaupo ka ngayon, kahit ipikit mo yung mata, kung titignan mo ang kamanghamang biyaya ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka mag-worship, hindi pwedeng hindi ka mag-praise, hindi pwedeng hindi ka magagalak, because this is God's grace na Kanya pinagkaloob sa bawat isa sa atin. What a wonderful grace. Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay tagumpay ng bawat isa sa atin. Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay kaligtasan sa atin sa kamatayan. Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, ito ang nag-alis sa atin sa bingit ng kamatayan. Right? Upang mawala tayo sa isang posisyong eternal separation from God. Sa halip, kaya niya ginawa ito upang may panumbalik ang tamang layunin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. This is the work of redemption. Ito ang pagtutubos ng Diyos. Ito ang katubusan na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. At kapag nakikita natin ang pagkatrabaho at pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng pagtutubos, nakikita natin ang buong importansya, ang kahalagahan nito, ang mga bagay na dapat natin gawin, ang mga bagay na dapat natin nilalakad, ang mga bagay na dapat natin tinatayuan, ang mga bagay na dapat natin pinangahawakan ngayon, yan ang ipinakita at inilahat ng Diyos, ang Kanyang plano at layunin sa bawat isa sa atin. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito, hindi niya hinayaang nakasara. Sa halip Kanyang sinira ang seryo ng aklat ng katubusan upang makita mo. At ngayon nakikita mo, dapat ini-enjoy mo ang nilalaman ng aklat ng katubusan ito. Hallelujah! Hallelujah! Wala tayong dapat gawin kundi papurihan, pasalamatan, enjoy natin ang mga benefits nito na binigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Glory! So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal have put on immortality, they shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up. Victory. Verse 55. O death, where is thy sting? Hallelujah. Ano ba ang tibo ng kamatayan? Right? What is the sting of death? Sin. Yan ang pinakatibo. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? At ang madalang kasulatan ng sasagot, sabi niya, the sting of death is sin. Amen! Masakit, mahirap, nakamamatay, nakalalason, may kamandag, may poison, may venom ang sting. Ano yung sting? Madalas makikita natin ito. Misa sa isda, yung mga hito may sting. Yung mga ahas may sting. Ano yung kanisting? Yung kanilang mga fang. Mga pangil.
At doon sa pangil na yun nananalaytay. Right? Ang venom. Ang kamatayan. Ang lason. Ngunit isa lamang ang tamang handog para labanan ang venom. Para lamang labanan ang stings of death. Right? Para lamang labanan ang nakamamatay. At tanging makagagawa ng mga bagay na yon, which is the anti-venom, which is the blood of God that was shed on a Mount Calvary. Right? Ang kamatayan mo ay buhay mo. Ang kamatayan niya ay buhay mo. Ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay tagumpay ng bawat isa sa atin. Ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay pag-asa natin lahat. Sana nakikita natin lahat ito. Habang ikaw ay naglilingkod, kahit na naman pagsubok ang daanan mo, kahit na naman paghihirap, ang inaharap mo, gaano man kahirap, alalahanin mo lamang ang nagbigay ng isang pag-asa at kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Makikita mo kalagahan ng kanyang ginagawa. Ang kanyang pagtatrabaho sa bawat isa sa atin. Laging nangunguna, laging maimportansya. Right? Ang pagkilos at pagganap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming hindi nakakita sa nilalaman ng Book of Redemption. Right? Marami din ang nagnasa upang makita ang nilalaman ng Book of Redemption. Pero hindi pinakita ng Diyos sa kanila. But thank God, sa ating panahon, mapalad tayo dahil isa ka na bahagi sa ating panahon ito. Na nilantaran, nilaharan, binuksan, inahayag ng Diyos. Right? Ang kanyang plano sa pamagitan ng nilalaman ng aklat ng katubusan. Pagpatuloy ko. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi niya sinabi dito, through Elijah. Hindi niya sinabi dito, through Moses. Hindi niya sinabi dito, through Brother Branham. No. But through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Therefore, my beloved brethren, being always abounding in the work of the Lord. Sa Tagalog sabi niya, kaya na mga kapatid, kung minamahal, kayo'y mag-sitatag. Yes. Yamang ikaw ngayon ay nakaposisyon. Yamang ngayon ay nakakaunawa. Yamang ikaw ngayon ay binuksan na sa harapan mo, sa harapan natin. Kaya nga ang Panginoon pinahiran niya ang ating mga mata upang makita ang lahat ng mga bagay na ito. Sa kanyang layunin, ikaw bilang isang nobya ni Kristo, hindi kanya itinalaga upang panghinaan ng loob at manghina. Sa halip ang sinabi ng banal na kasulatan, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Amen. Hallelujah. Hindi niya sinabing kayo'y mga lubaypay. At hindi niya rin sinabing kayo'y mga tisuran. Hindi niya sinabing kayo'y maghanapan ng mga butas. Hindi niya sinabing kayo'y magpangitan ng mga kahinaan sa kahinaan. At hindi niya sinabing kayo'y maghanap ng mga pagkukulang sa pagkukulang ng bawat isa. But the word says, sinabi niya, kaya nga mga kapatid, kung minamahal kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sa Panginoon. In other words, lahat ng ipinakita, lahat ng inihayag, lahat ng inilatag ng ating Panginoon sa atin ay makabuluhan. Yes. At kapag makabuluhan ang lahat ng mga bagay nito, mahalaga. Importante.
At kapag ito ay importante, binibigyan din natin ng kahalagahan. Mahalaga ang lahat ng mga bagay na ito. At kung tayo ay nagbibigay ng kahalagahan, iniingatan natin ito. Iniingatan natin na huwag tayong tumalikod. Right? Iniingatan natin na huwag backslide. Iniingatan natin huwag manlupaypay. Pero sinabi ng Scripture, magsipagtatag ang bawat isa sa inyo. Ulitin ko ha, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sulong binuksan ng ating Panginoon ang aklat ng katubusan sa atin. Right? Lahat ng ating lakad, lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating pamumuhay sa araw-araw, may kabuluhan. May kabuluhan. Bakit? Kasi ang ibinigay at ipinakita sa iyo ng ating Panginoon ay may kabuluhan. So dapat tayong sumunod at mabuhay sa may kabuluhan. Dahil inilatag na sa iyo. Ipinakita na sa iyo. Right? Ang lahat ng mga bagay na ito. Right? Huwag nating i-ignore. Huwag nating katwiranan ng mga bagay na minsan ang naahayag sa atin. Baka sabihin natin mga inihayag na mensahe ito matagal na lumipas. No, hindi lilipas ito. Hanggat naririto tayo mananatili pagtawag ng Diyos. Mananatili magpapatotoo ka. Mananatili magsishare ng bawat isa sa atin. Mananatili tayo ay mangangaral kung tayo may kaloob upang mangaral. Mananatili tayo na mag-testify sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil sa huling kapanahonang ito, habang tayo naglilingkod, kinakailangan tayo ay mangaral muli at magpasimulang magpatotoo at magpasimulang magsalita. The reason why the bride must be prophesied again. Because the word prophesy means is to preach, to testify, to tell the word of God. Eh, iba kasi, kapag sila may prophesy lang, gusto nila lang hula-hula lamang. No? But the definition of the word prophesy again is to preach, to tell, to testify. Kung may kaloob ka na magsalita ng Panginoon, that is only a gift. That is a gift. But the genuine prophesying is to tell and to preach. Right? Hallelujah! Still there. Kaya ito yung mga bagay na pinapakita sa atin ng ating Panginoon. Do you know that the book of Revelation, the book of redemption, is the book of Revelations, or the book of Revelation shows us that the Lamb's book of life has been sealed with 7 seals. Noon yun. Nung hindi pa nakikita, nabubuksan, nahayag. Nung hindi pa, isinugo ng Panginoon ang kanyang mensahero para ihatid sa atin ang nabuksang aklat na ito. Right? But now in our day, it's already open. Amen. It's already revealed. How many believes that? Amen. That 7 seals book, holding the hidden mysteries of God, that needed to be revealed in these last days. Ano ba ang ating ipinamumuhay sa uling kapanahon ng ito? We're now living in the last days. But thank God, bago matapos ang lahat, right? Yamang tayo nabubuhay sa uling panahon ito, hindi nahuli ang lahat para sa iyo. Salit binuksan ang lahat ng mga bagay nito. Right? Bago mahuli ang lahat. Amen! Glory to God. Holding the hidden mysteries of God that needed to be revealed in these last days. Such a book is the abstract title deed. Na ito yung nawala ni Adam. Adam forfeited the book, the title deed, well, to eternal life.
ito yung nawala. Pero muling ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya hayang kayong manatiling alipin ng kamatayan Yes. at mapapawalay sa ating Panginoon. Sa halip, ibalik mo sa Romans chapter 6 verse 22. Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen. That is our abstract title deed. The eternal life. Amen! Amen. Na napabayaan. Right? Bakit? Dahil sa banggit natin kanina, napabayaan dahil sa kaluwagan. Noong pa man, meron na nagluwag. Dapat sana sa uling panahon ito, nakikita na nila yun. Na huwag natin gagamitin ang salitang magluwag-luwag tayo. Kinakailangan maging maluwag naman tayo. Right? Ibinigay sa atin ang mensaheng salita ng Diyos ng matibay. Sabi ng salita, kinakailangan maging matatag kayo dito. Right? Magpakatatag ang bawat isa sa atin sa kabila ng maraming kahinaan. Yes. Sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming tukso, sa kabila ng maraming bullying, sa kabila ng maraming mga panunukso sa bawat isa sa atin. Sabi niya, tumingin ka kay Kristo, siyang pasimula at wakas ng pananampalataya. Kaya kapag tayo nakatingin sa Kanya, mananatili tayong maging matatag Amen. at magpapakatatag. Kaya inalis sa atin. Right? Ang kamatayan. So hindi mo na kailangan magbayad. Bakit? Dahil meron na nagbayad. Yes. Amen. You are already purchased. Binili ka na niya. Hindi magiging katapat ng kayamanan ng sanlibutan ito. Pag-ipunin man ang lahat ng kayamanan. Right? Dito sa mundong ito, hindi magiging sapat. Walang katapat. Walang katapat. Dahil buhay mismo ng ating Panginoon ang kanyang inialay. Yes. Ang kanyang inihandog. Baka sabihin ng iba, namamatay ba ang Diyos? Pwede magpatayin ng Diyos? Saan yung Espiritu? Saan yung Espiritu? Hindi. Hindi siya pwede magandog ng buhay. Hindi siya pwede magandog ng kamatayan. Right? Pero para lamang siya ay makapaghandog ng kamatayan para sa atin na mabubuhay. Kinakailangan siya magbago ng anyo. Yes. Amen. Right? Upang ibigay ang tamang tagumpay. Amen. At ang tagumpay na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa atin ay lumaman ng kamatayan ng asalpuhan ng bawat isa sa atin. Na patuloy na sumusubaybay, patuloy na maalipin sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng kasalanan. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos mangyari yun. Kinakailangan mabayaran ka para tayo ay tubusin. Dahil sa kapabayaan, dahil sa kaluwagan, meron naghandog. But thank God, isa ako na binayaran. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Isa ka na binayaran ng ating Panginoon. Walang katapat. Hindi kailanman matatapatan ng salapi ng buong sanglibutan ito. Kayamanan, ginto, walang makakatapat. But you are purchased by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Lord. Woo! Glory! Praise the Lord. Sa dugo ng kordero na tumulo mula sa kanyang ulunan, sa kanyang katawan, sa kanyang tagiliran. Lahat ng ito dahil sa iyo. Hallelujah! Para lamang tayo ay magtagumpay. At nang siya ay nagtagumpay mula sa krus ng Kalbaryo, then His death is our victory. Then according to the scripture, then death swallowed up victory. Can we clap our hands to the Lord?
Hallelujah! Glory to Jesus. Isa sa mga inihayag mula sa aklat na ito, holding the hidden mysteries of God that needed to be revealed in these last days. Such a book is the abstract title deed to the earth and contains the names of the bride of Jesus Christ, who needed to be called out in these last days by the seventh angel messenger of Revelation 10:7. Si John the Beloved, and John the Beloved had a preview of the book. John the Beloved has seen the book which was claimed by the bloody lamb from the one sitting on the throne. Para makita natin ito, dahil silagay mo, Revelation 5, verse 1 to 10. At ibigay ko yung quote, yung last na ibigay ko sa iyo kanina. Glory to God. No, doon sa binigay ko sa iyo kanina. Hindi si scripture. Hindi mo makita. Okay, babasahin ko na lang. Sabi niya rito, Revelation chapter 5, verse 1 to 10. Dito sa na-arrange ko nga, message na to, makikita nyo rin dito, masusubaybayan din ninyo, hanggang 1 to 10 yan. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold! Meron isang pag-aaliw na naganap. Dahil si John, sa kanyang paunang tanaw at paningin nung ipakita sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Nung tignan niya ang aklat na yaon, at narinig niya ang isang tinig na walang sino magkarapat dapat na magbukas. Walang makita dito sa lupa. Right? In other words, walang sino mga ministro pwedeng gumawa. Even angels, they're not worthy. Prophet, they're not worthy to open the book. Then John wept much. Umiyak siya. Kaya tinabig siya. Wept not John. Right? Sabi niya, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book. Bakit? Nagpapakita na meron ng isang nagtagumpay. Naghandog ng isang buhay. Nagpapakita ng isang tagumpay. Ang sinabi niya, yung tagumpay na yun, nilamon niya. Nilamon na pagtatagumpay yung kamatayan, and death swallowed up victory. At sino ang gumanap ng mga bagay na yun? The Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials, full of odors, which are the prayers of saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred. Amen! Merong isang gumanap. Merong isang gumawa ng isang pagtutubos sa bawat isa sa atin upang tayo ay may panumbalik sa isang orihinal na posisyon. Dahil kung hindi niya gagawin ang mamatay sa krus ng Kalbaryo at maghandog at magbuwis ng buhay, hindi tayo may papanumbalik, hindi may pagkakalob sa atin ang gift of God which is eternal life.
Our title deeds, abstract title deed to eternal life. Hindi may papanumbalik sa atin ito. Para lamang may panumbalik sa atin ito, kinakailangan merong may sasakripisyo, kinakailangan merong mamatay, at ginawa yan ng ating Panginoon, at siya mismo gumanap ng paghahandog doon sa krus ng Kalbaryo, para lamang tayo may panumbalik sa isang orihinal na kalalagayan at posisyon, at makamit natin ang kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah. So let us rejoice because death is swallowed up. Yes. Victory. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Oh God, thank you, Lord. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. We can see that this book was sealed with 7 seals. But then a bloody lamb claimed the book from the one sitting on the throne. Now that was our kinsman redeemer. Our immediate family, ang ating pamilya, ang malapit na kamag-anak, our kinsman redeemer. Who is that? Jesus Christ, the Lamb of God. Amen. And to him is handed down the 7-sealed book of redemption from the original owner. Nung napabayaan ito at nawala sa kamay ng ating ama na si Adan, nanumbalik ito doon sa original owner. And who is the original owner? The Almighty God. Gustong kunin niyo ni Satanas. Hindi karapat dapat si Satanas dahil sa kanyang karumihan. Right? He's not worthy. Para manatili sa kanya ito. Right? Hindi niya pwedeng kunin yun. Kinakailangan manumbalik ito sa tunay na nagmamay-ari. Dahil meron tunay na nagmamay-ari, hindi pwedeng i-possess ni Satan ang hindi para sa kanya. Kaya nga yung salitang possession, o yung salitang possess, ingatan din natin ang paggamit ng salitang possession. At yung salitang possess. At kapag may nakita kang kapatid, nakala mo sabi na parang nagkakapossess ng demonyo, huwag mo sasabihin yun. Kung siya'y pag-aari ng Diyos, walang karapatan, walang kapangyarihan, para angkinin ni Satanas ang pagmamay-ari ng Diyos. Ikaw ba? Gusto mong angkinin bilang sa pagmamay-ari ng Diyos, angkinin ni Satanas? No way! Minsan na akong inangkin ng tunay na nagmamay-ari sa akin. At kung ano ang aking pangungusap na aking ginamit, ang siya rin pangungusap na gagamitin mo. Minsan na kayong inangkin ng tunay na nagmamay-ari sa inyo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kayo ay secure sa kamay ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng kunin. Hindi ka pwedeng agawin. Doon sabi ng Panginoon kay Peter, kung maalala ninyo, Peter, though Satan wants to pull you out in my hands, right? Gusto kang kunin ni Satanas sa aking kamay. But praise the Lord, Peter, he is already in the hands of God. Amen. That is his own security. At nagpapakita dahil hindi angkinin ng Panginoon, right? Si Peter, kung hindi siya pagmamay-ari, hindi siya mananatili sa kamay ng Diyos. But because Peter, siya'y pagmamay-ari ng ating Panginoon, inangkin na siya ng ating Panginoon. Gusto mong kunin ni Satanas kung wala ng karapatan. Si Satanas na kumuha. Ngayon, ibaling ko sa iyo, hindi na si Peter. Ikaw ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Gusto kang kunin ni Satanas. Kung minsan si Satanas gumagamit, right, ng mga unbeliever para kunin ka niya sa kamay. Kung minsan si Satanas ay gumagamit ng mga kamag-anak, ng mga kapamilya para kunin ka sa kamay ng ating Panginoon. But the devil, Satan can do nothing. Dahil ang tunay na pagmamay-ari ng ating Panginoon ay nasa kamay na ng Diyos. Right? Walang makakaagaw. Walang makakakuha. They are already purchased. Binili na sila. Wala na. Wala nang pwede pang makipag-bid. Wala nang pwede pang makipag-bid. At pwede pa sabihin, mas mataas ang aking babayar. No! Walang kapantay. Hindi na pwedeng dumaan sa bidding. Right? You are already paid. You are already purchased. Hallelujah!
Dahil ikaw ay inangkin na ng ating Panginoon. Amen. Oh, glory to God. Glory to Jesus. Unto Him is handed down the seven seals book of redemption from the original owner. That is the Almighty God. When we lost it at the Garden of Eden through Adam, it went back to the original owner. But there's been a poacher on the land, a squatter, that Satan, this earth, don't belong to him. It belongs to God. But now the title deed is being handed back to us again by God. Sino ang naniniwala ngayon na may panumbalik na ngayon sa iyo? Yung title deed. Right? The abstract title deed. Hallelujah! The book, the title deed, the abstract title deed to eternal life, right, is already in your hand. Hallelujah! Nasa iyo na ngayon. At ipinagkaloob na ng ating Panginoon Diyos ang mga bagay na ito. Ipinagkaloob na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Are you glad? Amen. Glory to Jesus! Amen. Hallelujah! Glory to God! Glory! But now, the title deed is being handed back to us again by God. Jesus had defeated Satan. That is what I mentioned to you a while ago. Na ito yung mga malalaki at mga malalaking pagbabaka na hinarap ng ating Panginoon. The greatest battle that God na kanyang hinarap, right? Para sa iyo at para sa akin. Right? Upang ibigay niya ang tamang pagsasakripisyo, ang buhay na ihandog, upang sa pamagitan ng tagumpay ay lalamon ng isang kamatayan. Right? Glory! The title deed is being handed back to us again by God. Jesus had defeated Satan and had confiscated from him, ano yung kanyang kinupiska? Even the keys of death and hell. Right? Hindi ko na idadrama ang pangyayaring nangyari doon sa Satan's domain. Sa muling pagkakataon ay matatapik natin ito. At kung gusto niyo makita ang lahat ng mga bagay na to, read the message. We have more than conquerors. Right? This seven-sealed book is our title deed to our redemption. Nakapaloob dyan ang lahat. Pati pagtutubos mula sa aklat na yun. This seven-sealed book is our title deed to our redemption. It's the title deed, and Jesus Christ, the Lamb of God, breaks the seals. Hindi niya sisirain ang selong ito sa mga unbeliever. Hindi niya sisirain ang selyo ng pitong tatak ng aklat nito sa mga make-believer. But thank God for being a true believer. God break the seven seals. Right? Para sa mga true believer, in order for you to see the content of the book, which is the book of redemption. Hallelujah! Glory to God. The seven-sealed book is our title deed to redemption. It's the title deed, and Jesus Christ, the Lamb of God, breaks the seal, reveals, gives His inheritance back to His people. He gives the inheritance that He inherited by becoming kinsman redeemer, and freely gives it out to us. It all belongs to Him. He was the one who redeemed it, but instead of keeping it to Himself, He gives it back to the people, the chosen people of God. That His love for us. Its redemption means all legal possession to all that was lost by Adam and Eve are restored back unto us. Its legal possession to the abstract deed. Title deed of eternal life means that you possess everything that Adam and Eve lost. That book is the title deed to redemption of the whole heavens and earth. Mga bagay na nawala mula sa ating ama na si Adan at sa ating ina na si Eva. Sabi niya dito, the title deed of eternal life means that you possess everything
that Adam and Eve lost. That book is the title deed to redemption of the whole heaven and earth. So, ano ginawa ng ating Panginoon? In His own time, in His own perfect will, in these last days, right? Kung paano nakita ni John the Beloved na bumaba ang mighty angel, right? Mula sa langit, dala-dala niya ang open book, right? Hindi lamang ito isang pananaw at pangitain ni John the Beloved, kundi ito isang mga bagay na maisa sa katuparan. Akala ba natin, yun lamang ba nakikita ni John na pababa, bumaba ang Almighty God, dala-dala ang open book, na isa katuparan. At ibinigay sa tamang panahon. Nung makita niya ng kanyang nobya ay handa na para makinig ng mensahe. Nung makita niya ang kanyang nobya ay handa na para tumanggap ng mensahero. Nung makita niya ang kanyang nobya para lumakad at mabuhay sa mensahe o sa salita na iayag ng ating Panginoon, ay kanyang ipagkakaloob na ito. Mistulang kung paano ginawa ng ating Panginoon doon sa panahon ng kanyang bayan na alipin ng Ehipto. Right? For how many years? More than 400 years na naging bondage o naging alipin sila. Pero sa mga kahuli-hulihang pagkakataon yun, nung makita na ng Diyos na handa na ang kanyang bayan, na handa na ang kanyang piniling bayan, ibig sabihin yung tao na kanyang pinili, upang tumanggap, upang mapalaya, at sila'y palayain. Anong ginawa ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang propeta. Right? Ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mensahe. Iiwanan ko yan. Hinalimbawa ko lamang at babalikan ko ang ating panahon. At nung makita ng Diyos na handa na kanyang nobya, then naganap. In Revelation chapter 10, do you believe the mighty angel brings down the open book upon the earth? In Revelation chapter 10, we then see a mighty angel carrying this open book upon the earth. This mighty angel delegated to the seventh angel of Revelation 10:7 to fulfill the final commission of revealing the mysteries contained in those seven seals upon God's people. Ito yung mga pinili ng ating Panginoon. Nung makita ng Diyos na handang-handa ka na, at nakita na ng Diyos na kanyang mensahero ay gagamitin, ay nasa eksena na. Yun ang panahon at pagkakataon para ibaba niya ang kanyang bukas na aklat. At ang nilalaman ng bukas na aklat na yon ay ihayag. Right? Ipapakita. Ilalahad. I-expose ang lahat ng ito. Wala siyang ililihim sa kanyang nobya. Sa halip, kanya itong ipapakita. At ang nilalaman ng aklat ng ito. At nang masumpungan natin at makita, ikaw at ako, bahagi sa nilalaman ng aklat ng katubusan. May tinubos. At ang tinubos ay yung mga nakapadoob doon sa aklat ng katubusan. At nung makita natin, mapatunayan, na ang mga tinubos na nilalaman para ng aklat na yon ay ikaw mismo. Oh my! Glory! Ako mismo! Tayo mismo! Ang nilalaman. Right? Kaya tinawag itong Book of Redemption, aklat ng katubusan. Sa madalit salita, merong tinubos. At hindi niya ako nilagpasan. Hindi niya ako iniwan. Sa halip, ako pala ang pinatungkulan. Ikaw, tayo, nakapatungkol sa atin. Ang layo din ng ating Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Glory to Jesus. Kinakailangan niyang katagpuin ang kanyang anghel na nasusulat mula sa aklat ng Revelation chapter 10 verse 7. In Revelation
chapter 10, we have seen a mighty angel carrying this open book upon the earth. This mighty angel delegated to the seventh angel of Revelation 10:7 to fulfill the final commission of revealing the mysteries contained in those seven seals upon God's people. Revelation 10:1-7. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set in his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Hallelujah. At bakit kinakailangan gawin ang mga bagay na yun? Dahil hindi na magtatagal ang panahon. At panahon na para ang kanyang nobya ay handa at tawagin ng Diyos. At sa pagtawag ng ating Panginoon, isa ka na nakarinig. Magpasalamat tayo at narinig natin ang kanyang mensahe. Magpasalamat tayo dahil ang sigaw na yun, na umalingaw-ngaw at tumatawag sa bawat isa sa atin. Nagbigay tayo ng atensyon, pero kung hindi kayo tinalagaw pa magbigay ng atensyon, i-ignore mo yun. But thank God for bringing predestinated ones to listen, to hear the cry, to hear the shout, to hear the message of the hour. Hallelujah! Isa ka na nagbigay ng kabuluhan dahil lahat na ibinibigay ng Diyos sa iyo ay may kabuluhan. Amen. Sabi ng scripture na binasa natin, lahat na kanyang ibinigay sa atin, lahat ay may kabuluhan. At kapag may kabuluhan ng lahat ng mga bagay na ito, lahat ng ating ipinamumuhay, lakad pananampalataya ng bawat isa sa atin ay may kabuluhan. Purihin ang Diyos. Hallelujah! So, the seventh angel's voice declares the content of the book. Yung anghel na pinili ng ating Panginoon na propeta, na lingkod na propeta, which is His mouthpiece, right? Ay ilalahad. Siya ang gagamitin ng Diyos bilang bibig. Naroon na ang mga nilalaman. Pero yung bibig ng Diyos kung mangusap, ginamit niya kanyang propeta para sabihin, ipangaral, i-deliver ang nilalaman ng aklat ng Book of Redemption. Right? So the seventh angel's voice declares the contents of the book. Ano yung aklat na yun? That's the Book of Redemption. Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servant, the prophet. At sa Amos 3:7, walang gagawin ng ating Panginoon kundi ihayag niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta. This mysterious book has now been opened to us. Do you believe that? Yung mga iba, nag-claim, sabi, hindi pa bukas dahil meron daw siya gagamitin na magbukas. Pero sinabi ng scripture, pinatuloy na sa atin. Ginamit na niya ang kanyang bibig. Ang Revelation 10:7, ang kanyang anghel. Sa ikapitong panahon, right? Which is the seventh angel of the seven church ages. In time of Laodicean church age, God will send His prophet, a servant, to reveal His word. To reveal the content of the redemption book or the book of redemption. Right? So this mysterious book has now been opened to us by a prophetic ministry.
which transpired and was fulfilled in the life. Kanino? Kay Oral Roberts? No, sir. Kay Osborne? No, sir. Kay Billy Graham? No, sir. And we cannot deny the fact na hindi tayo ignorante at inosente na kung sino ginamit ng ating Panginoon. At sinabi niya rito, this mysteries book has now been opened to us by a prophetic ministry which transpired and was fulfilled in the life of William Marion Branham. Right? Wala nang iba pa. Right? Nagagamitin pa. And after that, ang nobya ni Kristo ay nag-aantay ng pag-agaw dahil sila ay inihanda na ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sila ay tinawag na ng Diyos. At wala nang sino pa man susunod. Sabi ng propeta, after I'm gone, wala nang sino pang susunod pa. Still there. And that is the name na hindi dapat natin ikahiya. At ginamit niya kanyang likod na propeta, which is William Marion Branham. The seventh messenger to the Laodicean age. This seven-sealed book was revealed to him by a constellation of angels in the Sunset Mountain of Arizona, USA, in February of 1963. Our Bible has become a new Bible because all the loose ends. See? Yung mga kaluwagan, dito kaya natin lagi ipinapangaral. Yung mga kaluwagan dapat hindi mangibabaw sa bawat mga aral ng palataya. Dapat lalo tayong humihigpit. Gagamitin mo salitang magluwag-luwag tayo para makahikayat ka ng tao, hindi panghihikayat ang kaluwagan. At hindi pagtawag sa nobya ni Kristo ang kaluwagan. You present the word. You present the revealed word. Right? At kung may binhi ang tatawagin, siya ay tutugon. Right? Pero kung walang binhi, bakit pa i-quicken? Sabi ng message, there's no need to quicken in non-seed. Hallelujah. So yung kaluwagan, hindi panghatak ito, ha? Ang totoong kaluwagan, paglagpak sa pananampalataya. Right? Kaya nga paglagpak sa pananampalataya, tignan mo, nangingibabaw ang espiritu ng bullying. Right? Sa congregation. Nangingibabaw ang espiritu ng insecurity. Pero kapag tayo bahagi sa katawan, lahat tayo ay kumikilala. Yes. Nakikilala ang bawat kaloob. Hindi dapat tayo ma-insecure. Right? Yes. Kundi pagsamasamahin natin ang mga kaloob dito i-bless tayo ng ating Panginoon. Can we clap on to the Lord? Hallelujah! Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Sabi niya, because all the loose ends were perfectly dovetailed now when the seven-sealed mystery book was finally opened. Salient doctrines such the Godhead, the original sin, water baptism in the name of Jesus Christ, and many, many more others were restored and corrected. See? So, nung ako ay nasa grupo ng ibang mananampalataya, noon hindi ako hinayaan ng Diyos. At nung inilipat ako ng Panginoon at tinawag ako ng Diyos, ngayon ko narinig ang mga mensahe ito na hindi ko narinig noon. Thank God. Amen. For the revealed word. Amen. The mystery that was revealed in our day. With this open book, names of those people who are written in the Lamb's Book of Life are being called out one by one out of every nation, tongue, and race,
when the mystery of this end time message is supernaturally revealed to you and you accept it by faith and live for it, that just proves that your name is on the Lamb's book of life. It's the deep, call it unto the deep. It's the midnight cry of Matthew 25, waking up the sleeping virgins. The new birth is clear understanding of the message. This end-time message brings us the oil necessary for the wise virgins for her to be able to enter into the wedding supper of the Lamb. The prophet said that the evidence of being baptized with the Holy Ghost today is when you can receive the message that was sent for the day in which you live. But thank God at this moment, this age is not over. Hallelujah. Though the prophet na ginamit ng Diyos is gone already. Kinuha na ng ating Panginoon since 1965. Do you believe that the crying is still on crying? The cry is still on crying. The shout is still on sounding. The message is still on calling. Oh, thank God at this moment, this age is not over. He is yet crying. And his crying is not only in the spiritual ears of man, by his spirit, but once again, a prophet is in the land once more. God will reveal the truth as he did to Paul in the days of the seventh messenger, in the days of the Laodicean age. Each messenger will reveal the mystery of God as revealed to Paul. He will speak out, and those who receive that prophet in his own name will receive that beneficent effect of the prophet's ministry. And they that hear him will be blessed and become part of the bride of the last day, who are mentioned in Revelation chapter 22 verse 17. The Spirit and the bride say, come. Amen. Dito tayo nilagay ng ating Panginoon, so be it. So amen. Right? Hindi kabawasan sa atin kapag mag-amen tayo. Pero ang tahasan sasabihin ko, kapag magsalita ka ng amen, tiyakin mo, siguraduhin mo na nauunawaan mo. Right? Hallelujah. Meron nagsalita. Sabi niya, sino gusto pumunta sa impyerno? Hindi nakikinig. Amen! Gano'n. Sasabihin ko sa inyo, ang tunay na nobya at pinili, may kabuluhan ang inyong pinakikinggan. May kabuluhan din naman ang inyong mga kasagutan. Kaya alam natin kung paano tayo tumutugon. Alam natin kung paano natin tugunin ang salita ng ating Panginoon. Dahil nakakatugon tayo. Right? Be blessed and become part of the bride of the last days, who are mentioned in Revelation 22:17. The Spirit and the bride say, come. The corn of wheat, the bride wheat, that fell into the ground, that Nicaea has come back to the original word, grain again. Praise God forever. Yes, listen to the authenticated prophet of God who appears in this last age, or last age. What he says from God, the bride will say. The Spirit and the prophet and the bride will be saying the same thing. Means amen. And what they will say will have already been said in the word. They are saying it now. Come out from among her and be separated. The cry has gone out. The cry is going out. How long will the voice cry? Sabihin niyo, ang tagal na ng panahon, wala na. Yet, ang mensahe ay papangaral pa. Bakit? Dahil mananatili ang pangangaral hanggat hindi pa natatawag ang pinakahuling binhi. Mananatili. Kaya huwag tayong lalabas. Manatili tayo sa salita ng ating Panginoon at sa mensaheng ibinigay ng ating Panginoon. Kung meron kayong marinig na nagpipresent na may 14 seals, huwag ninyong paniwalaan yan. That is out of the word and out of the message. In other words, if it is out of the word and out of the message, this is a false doctrine. Out of the word, out of the message, this is false teachings. I-click mo kung may 14 seals ba sa word. Wala. I-click mo kung dati sa message na may 40 seals ba? Wala. So bakit mo paniniwalaan ang out of the scripture? Ang out of the message? Right? That is a false teaching. Kapag sino man ang nagtuturo nito, mga false teachers, mga false ministers.
Masakit man, pero ito nasa iyo to, pero dapat dumating sa kanila mga bagay nito. Right? Hanggang kailan? Ang sabi natin, hanggang kailan sisigaw? Ang mga bagay nito, hanggat hindi dumarating ang pinakahuling binhi. Sabi ng tanong, dito sa message na to, binasa ko ito dito sa Ladies and Church Ages na binigyan ko kanina kay Sister Daisy. Sabi niya, the cry is going out. How long will the voice cry? We do not know. Hindi natin alam. Even me, even you, we do not know. Yes. And even the prophet itself, Yes. it doesn't know. Until when? Hallelujah. Kaya sagot niya, we do not know. But one thing we do know, it won't be long. For this is the last age. Ang tamang sagot, hindi mo yung sinabing, hindi ko alam, pero ang sagot na sinabi niya, ang tanging masasagot ko, hindi magtatagal. Kaya nga inawit natin, awit din siya sabing, it won't be long. We'll believe in Him. It won't be long. We'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. When? It won't be long. Hanggat hindi dumarating ang pinakahuling binhi. Mananatili pa tayo. Hanggat hindi pa dumarating ang pinakahuling binhi, huwag kang mapapagod. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang magsasawa. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Right? Sa halip magpatuloy tayo, kunting panahon na lamang. Hallelujah! Hanggang may narinig tayong sigaw at mensahe at pangangaral at pagtuturo, manatili tayo. Bakit? Dahil meron pang tatawagin. Pero ang pagtawag na ito, hindi na magtatagal. Konting panahon na lamang. Lilisanin na natin ito. Yung tiyak na kasagutan ng mensahe, kailan hanggang kailan? Ang kasagutan hindi ko alam. Pero ang tamang sagot, hindi magtatagal. It won't be long. Aalis na tayo. Church, the message is already declared. The book of redemption is already open. The seal is already broken. Right? At pinahiro na ng Panginoon ang ating mga mata upang makita natin ang lahat ng mga bagay nito. Hindi pwedeng makialam na ang kaaway para ma-divert ang ating mga paningin. Dahil nakapokus tayo sa ating mga paningin ngayon. Sabi ng Biblia, if possible, the very elect they shall be deceived. But it's very impossible for the elect to deceive once you are in the hands of the Lord Jesus Christ. Yes, amen. You are secure. Amen. May katiyakan ka na. Amen. Tiyak ka na sa kamay ng ating Panginoon. Gusto kami lang gagawin, pero wala na sa magagawa. He can do nothing! Kaya habang ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon, tinitiyak natin na lumalakad tayo ng may kabuluhan. Naglilingkod tayo ng may kabuluhan. Nananampalataya tayo ng may kabuluhan. Iniingatan natin lahat ng mensahe at katuruan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Thank God for the victory. Amen. Thank God for the battle. Because this is His own battle. Hinarap niya ang matitinding pakikipagdigma at laban. Just to win you. Just to win us. Hallelujah! Upang tayo ay panalo. Pero nanaig at nanagumpay. At sinabi ng badalak suratan, death, where is thy sting? Because death is swallowed up.
victory. Can we clap our hands to the Lord? At habang tinatawag ko yung mga umawit kanina, napakaganda ng mensahe. Please come forward. Glory to Jesus. Before we close, sing it with all our heart. Isa puso ang mensahe ng awiting ito. At ang mensahe na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong maglulupay-pay. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Hallelujah! Nagtagumpay na ang bawat isa sa atin. Glory. When the mighty men from the tribe of Judah Yes. faced the Praise God. enemy, they were told by God not to be afraid. He would give the victory. He said, lift up a song and lay down the sword. Yes. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto Praise the Jesus. Lord, make a joyful sound. Hallelujah. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Amen. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise Praise resound. God. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Praise God. The evil one comes against you to fill your heart with fear. You can trust in God, He will never leave you. He promised to be near. You can lift up a song in the midst of the war. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, Hallelujah. and His mercy endureth forever, forever and ever. Hallelujah. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Can we clap our hands to the Lord? Shall we bow our heads and close our eyes? I would like to ask Brother John to lead us in prayer.